Naabutan ni Mr. Lian si Shen na inaasikaso si Mimi. Binati ni Shen si Mr. Lian at malimit na imik ang tugon ng Ginoo. Diretso tumungo sa kusina si Mr. Lian at tinanong si Shen kung hindi pa ba siya kumakain ng hapunan. Lumapit si Shen kay Mr. Lian at marahan na hinawakan sa likuran hanggang sa itulak niya ang Ginoo palabas ng kusina. Ano ang gusto mo kainin? Tanong ni Shen kay Mr. Lian. Nais ni Mr. Lian kumain ng Crucian Carp Tofu Soup. Hindi nahirapan si Shen sa pagluluto sapagkat nakapagluto na siya ng ganoon na putahe. Umakyat si Shen sa taas upang ayain na kumain na si Mr. Lian. Narinig ni Shen na meron kausap si Mr. Lian at nagulat si Shen nang makita si Mr. Lian na naninigarilyo. Mabilis na tinanggal ni Mr. Lian ang sigarilyo at natataranta na naghanap kung saan niya pwede ilagay ang sigarilyo. Nakahanda na ang pagkain, ani ni Shen kay Mr. Lian at mabilis na sinara ni Mr. Lian ang pinto ng kwarto. Nakikibalita si Mr. Lian sa asawa ng kanyang ama kung ano na ang ganap sa pamilyang Chen. Kwento sa kanya ni Mrs. Chen na binasag ni Mr. Chen ang isang mamahalin na gamit na nakuha sa auction ng mapag-usapan ni Mr. Chen at ng kanyang anak na si Ning Sui ang tungkol kay Mr. Lian. Gigil si Mr. Chen dahil hindi niya tanggap na ang pinalaki niyang anak ay tatraydo rin siya at nakalaya pa sa kasong embezzlement. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Mr. Lian ay tumungo siya sa dining table. Napansin niya ang isang papel, nagsasabing maaari mong itigil ang paninigarilyo kung meron kang sore throat. Sa pagtira ni Shen sa bagong tirahan ay inabala niya ang sarili sa paggansilyo. Nariyan na binilhan siya ng libro ni Lin Chen tungkol sa mga batas upang magkaroon siya ng ideya sa mga batas at panuntunan sa mundong ginagalawan niya. Higit sa lahat ay ang matulungan niya si Mr. Lian, lalo na at naalala niya na mahuli si Mr. Lian. Mabuti na lamang at madaling intindihin ang mga batas at pagkakaroon ng pundasyon, kaya naging madali ang lahat. Sa pagsasama ni Shen at Mr. Lian ay nagiging komportable na si Shen. Kahit di niya maabutan si Mr. Lian sa umaga ay nagluluto siya ng pagkain sa hapunan kahit paminsan lang kumain si Mr. Lian. Nakaisip ng paraan si Shen ang maglagay ng notes sa pinto ng refrigerator listahan ng pagkain na nais kainin ni Mr. Lian. Madalas walang makuhang sagot si Shen mula kay Mr. Lian at tutugon lamang si Mr. Lian kung meron siyang hindi nais na kainin. Masasabi ni Shen na wala ng awkward sa pagitan nila ni Mr. Lian. Nakatanggap ng tawag si Shen kay Lin Chen. Pinapaalam na ngayon araw ang pagdating ni Tongtong na galing sa field trip. Ikinabigla iyon ni Shen at inalala ang mukha ng bata na una niyang nakita sa amusement park. Tila madilim ang pumalibot kay Shen, rinig ang mga bulong sa isip niya na meron anak si Mr. Lian. May pamilya si Lian. Nanginginig man ay pingkalma ni Shen ang sarili at tinanong si Lin Chen kung may dapat ba siyang malaman tungkol kay Tongtong. Tila nakaramdam si Lin Chen na mali ang iniisip ni Shen at sinabihan niya na 2 taon pa lang nanatili si Tongtong kay Mr. Lian at may pagka-introvert ang bata. Kwento pa ni Lin Chen na ulilang lubos na si Tongtong at walang gustong kamag-anak ang nais umampon kay Tongtong. Naawa si Mr. Lian kaya kinuha niya si Tongtong at inalagaan. Bilin pa ni Lin Chen na kung nais pa malaman ni Shen ang tungkol kay Tongtong ay tumingin sa mga sites at balita upang mas makilala pa ang bata. Matapos ang tawag, naalala ni Shen nang samahan niya si Mr. Lian nang pumunta sila sa pagtitipon ni Mr. Chen at dama niya na hindi maganda ang mangyayari. Hindi matiis ni Mr. Lian ang mapunta sa bahay ampunan si Tongtong kaya siya na ang umako sa bata. Di kaya may hindi magandang karanasan si Mr. Lian sa bahay ampunan. Dala ng kuryosidad, hinagilap ni Shen ang tungkol sa karanasan ni Mr. Lian. Natuklasan niya na tila isang bagay na hinubaran si Mr. Lian sa harap ng maraming tao at hayaan na husgahan siya. Kasama doon si Mr. Chen na nagpapaalala na lahat ng tinatamasa ni Mr. Lian ay bigay sa kanya ng pamilyang Chen at ang tanging dapat gawin ni Mr. Lian ay ang magbigay pugay sa kanya at magpasalamat. Sa katotohanan natuklasan, walang imik si Shen kung hindi ang umiyak. Sa nakalipas na mga araw, hindi akalain ni Shen na makakasundo niya si Tongtong. Clingy pero hindi nakakairita. Gaya ng pag-aasikaso ni Shen sa gawaing bahay ay nakaantabay si Tongtong para tumulong. Kapag nagbabasa siya ay tatabi sa kanya si Tongtong na nagbabasa din at pagsunod sa utos ni Shen kapag meron siyang pinapasuyo. Napansin ni Tongtong ang collar ni Mimi. Maganda ang pagkakagawa at tinanong ni Shen kung nais ba niya nang gawan siya. Tutal ay kasya pa ang mga sinulid para makagawa siya ng isang scarf. Pinapili ni Shen si Tongtong ng nais na kulay na sinulid, ngunit nakaramdam siya ng hilo nang tumayo siya. Nag-alala na tinanong siya ni Tongtong kung ayos lang ba siya. At tinanggal niya ang pangamba ni Tongtong na ayos lamang siya.
Dahil sa pagdadalang tao ay naapektuhan ang kanyang pheromones at nag-emit ng aroma ng alak, kaya nahihilo siya sa tuwing naaamoy niya iyon. Para mawala ang pangamba ni Tongtong ay inaya ni Shen ang bata kung nais ba niya na maglaro. Samantala, naabutan ni Mr. Lian si Tongtong na abala sa pagbibilang. Bakit di ka pa natutulog sa oras na ito? Tanong ni Mr. Lian na ikinabigla ni Tongtong. Pinagpapawisan na tumingin si Tongtong sa ama at sinabi na naglalaro sila ni Shen ng tagutaguan. Walang imik si Mr. Lian bagkus ay hinanap niya ang amoy ng alak at nahuli si Shen na nasa loob ng isang kabinet. Na hindi maintindihan ang itsura. Baka sa mukha ni Shen ang pamumula at hirap ang hinga. Samantalang, irita at inis ang baka sa mukha ni Mr. Lian. Seryoso niyang sinabihan si Shen na lumabas sa kabinet. Nang mahimasmasan si Shen ay lumabas siya na nakasunod kay Mr. Lian. Patungo sila sa sala kung saan nakatayo si Tongtong. Matama na nakatingin si Mr. Lian kay Tongtong nang sumingit si Shen sa gitna nila. Ako ang may kasalanan, ani ni Shen kay Mr. Lian. Anong oras na? Inis na tanong ni Mr. Lian sa dalawa na walang imik. Habang naghihintay ng sagot ay tinitigan ni Mr. Lian si Shen, habang himas nito ang kanyang tiyan. Nang mapansin niyo ni Mr. Lian ay tumalikod na siya, ngunit sinabihan si Tongtong na sumunod sa kanya. Habang nasa loob ng kwarto si Shen ay malalim ang isip niya tungkol sa nangyari. Siya ang nag-aya sa bata na maglaro kaya hindi ito nakatulog sa tamang oras. Kasalanan niya na pinapagalitan si Tongtong. Pagkatapos ng pag-uusap ng mag-ama at bilinan si Tongtong na matulog na ay napansin ni Tongtong ang nakabukas na pinto ng kwarto ni Shen. Sumilip si Tongtong at napansin siya ni Shen. Inaya ni Shen na pumasok si Tongtong. Pinagalitan ka? Tanong ni Shen habang kinukumutan si Tongtong. Hindi, sagot ni Tongtong. Malungkot si Tongtong. Tanong muli ni Shen. Hindi, tanggi ni Tongtong. At sabay banggit na sabi ng kanyang ama ay meron sanggol sa sinapupunan ni Shen at hindi dapat laging istorbohin. Niyakap ni Shen si Tongtong at sinabihan na hindi siya nakakaistorbo at isa siyang mabuting bata. Hindi ka ba lalaki? Tanong ni Tongtong sa kanya. Lalaki ako. Amin ni Shen, ngunit nagtanong muli si Tongtong na bakit siya nagkaroon ng baby. Paano ko na ito maipapaliwanag, isip-isip ni Shen. Dahil sa napakasakit para sa isang babae ang magdalang tao at nais niya na tumulong, paliwanag ni Shen. Hindi ba masasaktan ka din? Tanong ni Tongtong at matikas na sinabihan ni Shen si Tongtong na hindi siya takot sa sakit at ang mga lalaki ay dapat na pinoprotektahan ang mga kababaihan. Na siya naman sinang-ayunan ni Tongtong. Ngunit nakiusap si Shen kay Tongtong na kung maaari ay ilihim ang tungkol sa kalagayan niya na ipinangako ni Tongtong. Magiging isang ina ka na? Tanong ni Tongtong na sinang-ayunan ni Shen. Mabait ka at sigurado makakatanggap siya ng pagmamahal, ani ni Tongtong kay Shen. Pagmamahal? Tanong ni Shen sa sarili at naisip na dapat magbigay ng magandang buhay para sa mga bata sa hinaharap, ngunit lahat ng pagsasakripisyo na iyon at pag-aalaga ay pilit na tinatago ni Mr. Lian kahit sa edad ni Tongtong ay hindi maintindihan iyon. Gusto ko rin na magkaroon ng ina, pukaw ni Tongtong kay Shen at inaya ni Shen si Tongtong na kung nais ba niya na samahan siya sa kwarto. Ayos lang ba? Tanong ni Tongtong at umayon si Shen sabay halik sa noo ng bata. Kinabukasan, pansin ni Shen ang paglabas ng amoy ng kanyang pheromones at hindi niya alam kung may epekto sa ibang tao. Kaya binuksan niya ang bintana para hindi iyon makulob sa kwarto lalo na at naroroon si Tongtong. Napansin ni Shen si Mr. Lian na kalalabas lang ng mansyon. Nagitla si Shen nang madako ang tingin ni Mr. Lian sa kanya, dahilan para alanganin na kumaway si Shen. Ngunit walang bati na tanggap si Shen bagkus ay ang pag-alis lang ng sasakyan. Nag-aalala na nilapitan ni Tongtong si Shen ng masugatan sa paggagansilyo. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni Tongtong. Pansin niya kasi ang wala sa wisyo ni Shen at pagiging matamlay. Muntik pa mahiwa ang kamay ni Shen habang nagluluto at pakiramdam ni Tongtong na meron siyang naaamoy na tila matamis mula kay Shen. Kaya nag-aalala si Tongtong na nagtanong na nais ba ni Shen na magpatingin sa doktor at tatawagin niya ang ama. Ngunit tumanggi si Shen dahil sa abala si Mr. Lian, ngunit mapilit si Tongtong kaya nagdahilan si Shen na maayos ang pakiramdam niya at nangungulit ang bata sa sinapupunan niya. Hinawakan ni Tongtong ang tiyan ni Shen sabay bulong na magpakabait at huwag pahirapan si Shen. Lihim na napangiti si Shen kay Tongtong at naala niya ang pag-uusap nila kagabi. Nagtanong si Shen kung bakit nagpapasalamat si Tongtong sa kanya. Naisip ni Shen na baka nag-aalala si Tongtong na kapag naisilang na ang sanggol ay buong atensyon, nakatutok si Mr. Lian at malimutan si Tongtong.
Sambit ni Shen kay Tongtong na kahit na may bagong baby na ang kanyang ama ay walang magbabago. Pareho silang maging pantay sa pagmamahal ni Mr. Lian gayon parehong silang anak. Hindi ako gusto ni Dad, lungkot na ani ni Tongtong. Siwalat ni Shen kay Tongtong na hindi nakatanggap ng pagmamahal o aruga si Mr. Lian. Hindi pa niya kayang magbigay ng pagmamahal, ngunit kailangan mag-antay ni Tongtong. Maghintay ka lang, okay? Tanong ni Shen kay Tongtong na nagagalak na sinang ayunan. At inakap ni Shen si Tongtong sabay sabi na, nandito ako para sa'yo na bigyan ka ng aruga at pagmamahal. Sa pangako na iyon, mahigpit na umakap si Tongtong kay Shen. Sumapit ang gabi, nagpaalam na matutulog na si Tongtong. Ngunit si Shen ay hinihingal at tila nakakaramdam ng init. Hindi kaya ay nasa period siya.